kitchen. So, ayan, good morning po sa lahat. Medyo naglagay na ako ng konting Christmas decorations. Pero hindi naman ganun kadami. Ngayon kami dalawa ni Frank, we drink hot water na po. So, yung hot water, lalagyan ko po ng globes. So, ang dami ko pong binili yan nung pumunta kami ng Shanghai. So, yung globes, ganito po. Sa Pinas, hindi ko siya masyadong nakita. So, I was trying to find the globes sa SM. Hindi ko po siya nakita. But I don't know in Philippines. Hindi ko alam kung anong pangalan niya in Tagalog na po. So, yan yung itsura niya na po. So, maganda po siya sa katawan. So, I boiled water and I put some 4 globes na po. So, yan po yung pinidrink namin ni Frank. Medyo tumatanda na po. So, mga bagay-bagay na ganyan. Then, medyo masama yung pakiramdam. Medyo kumakat na po yung lalamunan ko. So, we will put ginger, lemon, and honey. Ano po. So, lalagyan po natin siya ng honey. So, hindi na natin papakita yung honey kasi baka ma-check tayo, no? So, yun. So, 3 ingredients lang po. Lemon. So, pag wala po tayong lemon, pwede po yung calamansi na po. So, the same thing, kung meron kayong orange, same family po yan. But if you have lemon tsaka calamansi, maganda na po yan. So, 3 ingredients lang po. Pag medyo makati-kati yung lalamunan, masama ang pakiramdam na po. So, unahan nyo na po bago uminom ng gamot. Ako po yung ganun ginagawa ko. Good morning po ulit. Ayan, balik tayo dito. So, today po maglalaga po tayo ng baka, no? So, yung baka, lalagyan po natin ng carrots, ng zucchini, at ng ayan, tawag ba sa atin yung nabi po ang tawag dito, yung radish na po, yung radish sa atin. Just lalagyan din natin ng bell pepper, ng luya, at ipi-pressure cooker ko po, no, kasi medyo matagalan po siya. So, yung dito po kasi ang lalaki ng hiwa. So, ibig sabihin medyo mas matagal. Normally, mga 2 to 3 hours yan. So, ipi-pressure cooker ko po siya. Pressure cooker. Advice ko po na yung meat dapat you have to boil it in the first time. Tapos, lilinisin nyo po yung meat. Kasi magkakaroon po siya ng sebo na po. So, kailangan pong pakuluan nyo ng unang kulo. Siguro mga 3 minutes lang po. Or maybe at least mailabas nyo po yung sebo. Then after, hugasan nyo po yun ulit. Then after, yun na po yung ibuboil nyo. Kasi pagka pressure cooker nyo po yun agad, pag binuksan nyo po yung pressure cooker after, yung sabaw nyo po ay maraming hindi po siya transparent na po. So, maraming parang tira-tirang, kasi dugo po yun. Hindi naman siya bad sa health na po. Kasi, syempre, part of the meat yun eh. So, basta po, gusto niya lang po ng clear yung broth nyo, ganun nyo po yung gagawin nyo. Ayan. So, ilalagay natin yung 2 meat natin. Papakuluan lang natin siya ng, yan. Hindi pa siya masyadong kulong-kulo. So, lahat po na, medyo dapat yung water is nakasubmerge yung meat na po. Kasi ang natin is wala yung sebo. Pupunta tayo sa garden kasi kukunin ko na po yung mga natirang bell pepper. Titingnan natin kasi 2 days po ako hindi pumunta doon dahil masyadong mahangin. As in, super mahangin na po. Today, medyo umuulan ng konti pero wala na pong hangin. So, bibisitahin natin nung nangyari doon sa ating sa mga natirang bell pepper. So, kukunin ko na po lahat. At bibigyan ko po si Tony yung nag-ano po ng manok, no? Siya po yung kumuha ng mga itlog ng manok. So, wala naman po siyang ginawang masyado. Sabi namin, kung gusto mo,
'di ba kuhanin niya yung ano, yung itlog ng manok, at least nakikita niya kung buhay pa yung mga manokis namin. So, yun po yung mga worries pag may animals po kayo, pag uuwi kayo o magbabakasyon na po. So kami, kaya hindi wala po kaming dog, although gusto po sana namin magka-dog, but since now we go back to Philippines yearly, hindi po talaga pwedeng may dog kasi medyo mas mahirap maghanap, mag-aalaga ng dog. So yung chicken pa lang, first time namin, I mean it's like 2 years na ngayon na may chicken kami, mahirap din maghanap ng, at least may itlog siya. So si Tony naman okay lang, but now we have to ask him kung gusto niya pong, for 2 months na po kasi medyo matagal-tagal. So, syempre, kailangan din niya sigurong tanggalan ng ipot yun kasi medyo matagal-tagal din. Pero kung hindi niya kayang tanggalin, okay lang naman. Pwede niya naman lagyan na lang ng ano po, no, nung marami po kaming binili nung nilalagay na parang ano nung palay, no. Pero dito ang tawag dito pie. Yung ano po yun, hay, parang hay siya, something na pang animals talaga. So, marami po kaming bilihin gano'n. At kami naman yung magbibili ng pagkain. Bibilihan namin siguro ng mga 2 sakong pagkain, no, for 2 months. Pero ano na yun, kasi yung isang sako almost nag 1 month and a half yun na po. So, hindi siya ganun kalakas kumain kasi nga nakalabas sila. Ayan po yung sebo na po. So, lilinisin niya, tatanggalin natin yung sabaw bago natin ipe-pressure cooker. Then after, pagka ganun po, pag first time niyo pong mag-pressure cooker, wag niyo po muna ilalagay yung mga vegetables. Meat lang po. Lalagyan niyo lang ng paminta, ng mga ganon. But don't put your vegetable kasi wala ng vitamins. Magiging gutay-gutay po yan kasi ganyan talaga. Sobra kasi yung init. Buhin na natin yung water. Yan. Malabas na yung sebo niya. So, ang lalagay ko lang dyan, isang, tsaka paminta lang. Luya lang po, tsaka paminta. Yan. I-pressure cooker natin yan ng mga 30 minutes kasi hindi pa kumukulo yung water na po. May naman ako pa ito dun sa matanda. So, medyo, hindi pa talaga, hindi yung ngayong high-tech na lang. So, ganun, bubuksan mo lang siya, ganyan. Yan. Yan, lalagay mo siyang ganun. So, may parang ganyan siya. Dito. Pupush mo lang yung bottom na to. Tapos to, bababa mo lang yan. Yan. Pressure cooker na siya. Yan. Let's see. Tapos, magpapatime tayo para alam natin, hindi natin, pwede namang relo na lang. Ayan, tayo natin. Tapos magkikring-kring na lang yan. Ayan na po. Pero, mamaya, dapat mausok-usok to. I-fix ko po yung malaking bagahe namin. So, ayan po yung mga mahilig po kasi ako sa creative things, mga ganyan-ganyan, tahi-tahi. So, ang dami ko pong mga ganyan, mga sinulid. Nagko-collection din ako yan, mga nakita kong mura lang po, binibili ko po, no. So, yung mga old na sinulid noon, mas matitibay po kasi sila. Magtitinan nyo pong 100% cotton. Yan, kasi pag binili nyo yan, ewan ko dito, sa ibang bansa na po, dito sa France, pag binili nyo po yung cotton, almost magpo 4 to 5 euros na po siya, yung ganito lang kaliit. So, pagka nagtingin po ako ng, mayroon po ditong site na pangalan ay Vinted, pag medyo binibenta nila yung ang dami-dami at mura lang, binibili ko na po. Kasi kailangan ko po minsan pagka nag-DIY po ako, no. So, since na pag-uwi namin ng Pilipinas, kailangan namin gamitin tong bag na to. So, it's been like, ilang taon na to, Frank? The Delcy, how many years? De quoi? The Delcy. We buy this one in St. Martin, no? Siguro mga, kasi mag-asawa, 20, siguro mga magpi 15, 14 na po siya. So, syempre, with age, yan po. Kasi siguro, last time, dami kong din ng walis. Dito ko linalagay yung walis. Walis tingting, walis tambo, no po. So, yan. I will try to, kamay lang, no po. Ayan. So, yan po yung mga sira niya. Tsaka dito. Yan.
So, kasi ang mahal na rin po ng maleta ngayon, no? Siguro. That time, binili na ito, almost magto 200 euro na po. So, siguro ngayon, hindi ko pa tinitingnan. So, kung pwede pa namang ayusin, itry natin ayusin. Ayan. So, today po, repair po tayo. Ganyan po kayo. Kita ba? Dapat yung pag-stitch nyo yan, yan, sa gitna. Kunti dito, kunti dyan. Ganyan. Papakitan ko na lang po pagka natapos na ako kasi nangangalay pa. Harap-harap na pa naman si Manay. Bulag-bulag na ba? Ayan. Ayos ni Frank to. Sayang kasi ang ganda sana. Wala ba yung tatak nito? Ayan, telephone kin. Medyo naayos ko na dito. Yan na po yung naayos natin. Kaya po pagka magtataik ng ganyan, dapat meron po kayong sinulid na kasing color. Kasi kahit hindi masyadong maganda yung pakakatahin nyo, kumbaga, hindi kita. Diba? Ito, tingnan mo to. Hindi masyadong kita kahit hindi ganun kaganda, diba po? Kasi medyo, Okay. Then, bubuksan na natin. So, kailangan itaas yan. Pag tinaas niyo po yan, yung, ano niya, yung air. Yung pressure niya mawawala na. So, why? Yung soup. Tignan natin kung malambot na siya na po. Lambot sobra. So, tingnan niyo po yung clear po yung ano niya, yung pinakasabaw niya. Kasi, di ba, hinugasan po natin. Ayan. So, pakuluin natin yan na normal. Tsaka natin ilalagay yung ating mga ingredients para yung soup niya as may flavor po na ang vegetable. Yan. Matigas kasi yan eh. Tigas yung, ano po, yung nabi ang tawag dito sa atin. At sa Pinas naman ay kalimutan ko na naman. Radish. Kaya na natin yung carrots. Medyo matagal din po. Pero yung zucchini po, ang bilis niyan maluto. So, yan. Last na natin ilalagay yung zucchini. So, sayang, wala na tayong, mustasa o, mahilig po kasi ako sa doon. Celery lang po lalagay natin mamaya. Galing sa garden. Ayan. Lalagay na natin po yung ayan, zucchini. At ayan, luto na tayo. Luto na tayo. Kasi lagay yung tripod na po. Ayan, yan po yung huwag niyo po agad-agad ilagay yung vegetable para hindi po siya, para yung lasa po ng vegetable nasa sabaw pa po. Huwag masyadong lutong-luto yung veggies, no? Not too much cook. Pag overcook naman po yung veggies, hindi masarap na po. Para sa akin lang po yun. So, ayan. So, ito, gumawa po ako ng ng tomato sauce. Kasi dito, ganun po, ang partner niyan is tomato sauce. Kasi kanin, tapos yung kanin, lalagyan ng tomato sauce. Ayan. Yung pang, pagka naglinalaga, sabihin niya ni Frank, you do tomato sauce. Kasi, yun ang gusto niya. Kasi yun din yung po yung kinalakihan niya. Yung pa yung laging linuluto ng nila mamindad noon na pag nagluluto siya niya, may tomato sauce. Kanya-kanya lang talagang pagpapalaki na po. Lawin po ako. Si Sam pala uuwi na po. Sasama po siya sa amin sa Pilipinas kasi hindi niya nagustuhan yung course na gusto niya. So, maghahanap po siya ulit ng kung ano po talaga yung gusto niya. So, 18 years old pa lang naman. So, sabi ko, sama na natin sa Pilipinas kaysa yung iwanan namin dito. Nako. Lalo kang kakabahan kung saan pupunta, di ba po? Lalo nang may sasakyan na rin po siya. Ay, gusto niya naman pong sumama sa Pinas. Excited naman po siyang makita sila lola niya, tsaka mga magpipinsan, mga tito-tita niya doon. So, sabi ko, mas maganda ng sama-sama kami. Makikita niya pa si Osh doon.
Dahil syempre, hindi siya sumama sa China, 'di ba po? Sa Shanghai nung nagpunta kami. Kasi nag-ano po sana siya, gusto niyang mag-work. Kaya lang wala naman siyang nahanap. Alam mo naman kasi dito mahirap pong maghanap ng work sa France na po, lalo na kung wala kang experience. Hindi gaya siguro kung nasa Paris, oo, mga big city, pero yung lugar niyang doon parang maliit lang na town, walang gaanong work. Kaya uuwi po siya, binila namin agad nung ticket ng pagbalik namin. Buti na lang kasabay pa na rin namin siya sa plane, kasi kung hindi, nako, problema po. Kaya thanks God at mayroon pang empty, mayroon pang di pa puno yung plane namin. Kaya ayan, sabay natin si Samdor. First time we see Lasan outside. Bon appetit! Mga tira-tira at bagong ulam. Ayan, ayan. Ayan, punta tayo sa garden, ha. Medyo may araw na konti. Bukas daw may araw.